Mas malalim na paliwanag sa Marka Chapter 6, A Biblical Concern for Discipleship and Growth. Ito ang marka na nagpapakita na ang healthy church ay hindi nasisiyahan sa nakaligtas lang. Gusto nitong makita ang bawat miyembro na lumalago at nagiging katulad ni Kristo. Ano ang biblical discipleship and growth? Discipleship ay ang proseso ng pagtulong sa isang Kristiyano na lumago sa pagkakamukha ni Hesu Kristo sa lahat ng aspeto ng buhay. Hindi ito opsyonal, ito ay utos ni Jesus. Kaya nga, kayo'y pumunta at gawin mong alagad, disciples, ang lahat ng bansa. Mateo 28:19. Growth ay ang natural na resulta ng tunay na buhay ni Kristo sa loob ng isang tao. Kung walang paglago, may problema sa kalusugan ng pananampalataya. Mga pangunahing punto ni Mark Dever sa Marka Chapter 6. 1. Lahat ng Kristiyano ay dapat lumago. 2. Hindi sapat ang baby Christian forever. 3. Dapat may pag-unlad sa pagkaunawa sa Biblia, sa kabanalan, sa pag-ibig, sa sakripisyo at sa ministeryo. Ang iglesia ang pangunahing instrumento ng Diyos para sa paglago, hindi lang personal na quiet time. Sa pamamagitan ng regular na preaching, small groups, one-on-one discipleship, at sama-samang buhay. Discipleship ay relasyon plus salita ng Diyos, hindi lang programa o klase. Ito ay buhay na relasyon kung saan ang isang mas mature na Kristiyano ay tumutulong sa isa pang Kristiyano na sumunod kay Kristo. Layunin, Christ-likeness, hanggang sa tayo'y dumating sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkaunawa sa anak ng Diyos, sa pagiging ganap na tao, sa sukat ng pagiging ganap ni Kristo. Efeso 4:13. Mga praktikal na paraan ng discipleship sa healthy church, regular na expositional preaching, Marka Chapter 1. Ito ang pangunahing pagkain ng iglesia. Small groups, Bible studies, malalim na talakayan at accountability. One-on-one discipleship, isang mas mature na kapatid ang regular na nakikipagkita sa isa pa. Mentoring ng mga bagong mananampalataya. Training sa ministry, tinutulungan ang mga miyembro na gamitin ang kanilang spiritual gifts. Personal na accountability, tanungan tungkol sa buhay, kasalanan at paglago. Mga key talata. Mateo 28:18-20, Great Commission. Efeso 4:11-16, ang iglesia ay nagpapatubo sa lahat ng bahagi. Colossus 1:28, upang maipresenta namin ang lahat ng tao na ganap kay Kristo. Hebreo 10:25, magpalakasan at magpaalalahanan. 3 Timoteo 2, ang tinuruan ay magtuturo rin sa iba. Mga karaniwang mali ngayon, event-driven church, maraming programa pero kaunting tunay na paglago. Spectator Christianity, nagsisimba lang, nakikinig lang, pero walang personal na paglago. Discipleship para lang sa baguhan, dapat para sa lahat, kahit matagal na sa pananampalataya. Program-focused lang, walang tunay na relasyon at accountability. Praktikal na payo para sa iyo. Para sa personal na paglago, maghanap ng isang mas mature na Kristiyano na magiging disciple maker mo. Maging disciple maker ka rin sa iba. Mag-set ng regular na oras para sa Biblia, panalangin at ministry. Para sa iglesia, hikayatin ang small group ministry. Magkaroon ng clear discipleship pathway mula baguhan hanggang mature. Regular na suriin, lumalago ba talaga ang aming mga miyembro? Quote mula kay Mark Dever, ang iglesia ay hindi isang spiritual gas station na pupuntahan lang kapag kailangan. Ito ay isang pamilya kung saan tayo ay sama-samang lumalago tungo kay Kristo. Gusto mo bang lalong malalim pa sa Marka Chapter 6? Sabihin mo kung alin sa mga ito ang gusto mong pag-usapan. Paano magsimula ng personal discipleship? Practical steps. Sample ng discipleship questions o covenant. Mga halimbawa ng discipleship sa Biblia, ni Pablo, ni Jesus, etc. Paano suriin kung lumalago ka talaga? O handa na ba tayo sa Marka Chapter 7, Biblical Church Leadership? Sabihin mo lang, patuloy nating buuin ang siyam na marka.